na-email na yung ano ko, yung certificate ko sa TISDA. Kasi kumuha ko ng assessment sa TISDA ng EIM, Electrical Installation and Maintenance. Nakapasa rin ako. Ito na yung certificate ko, yung national certificate. Ito na yun. Pag pumasa ka sa assessment ng in situ sa EIM, ipadala yan via email sa email ad. Kaya dumating na yung itong national certificate. Pinaprint out ko na lang. Ito na yun. Ito rin yung gamit ko na na diagram ng CCTV camera. Ito yung natin, DVR. Ito yung DVR natin, yung digital video recorder. Ito rin isang exam ng natin sa assessment sa EIM. Ito yung gamit ko na na diagram. Itong back portion ng natin ng DVR, may doon C1, camera 1, camera 2, camera 3, saka camera 4, apat yun. May BGA, may iba pang nakalagay doon, internet, o basta may iba pang nakalagay dyan. Itong BGA natin ay pumunta sa natin, sa monitor. Dito siya nakalagay. At saka itong monitor natin, may sarili siyang supply papuntang outlet AC. Ito namang DVR natin, may sarili ring supply AC rin, pumunta siya dito. So AC natin, ito i-plug natin sa AC itong dalawa. At saka yung natin, camera 1, ito yung camera 1 natin, yung terminal doon sa DVR, yung C1 camera 1, ay pumunta siya sa camera natin, camera. Ito namang camera, kailangan natin rin supplyan siya ng 12 volts. May mga adapter rin yun. Na doon. May adapter na nakalagay na rin doon. At saka pumunta siya rito sa natin, AC natin, AC outlet. May adapter, 12 volts yung supply niya. At saka ito namang camera to, itong terminal ng camera to ay pumunta rin sa camera to natin. Dito siya naka-connect. At saka may rin siya, supply na 12 volts rin. Dito yun, papunta siya rito sa natin, AC. May adapter rin siya doon. Ito yung gamit kong diagram sa CCTV camera, kasi yung exam natin sa assessment sa EIM, mayroong CCTV at saka fire alarm. Ito yung gamit ko na diagram. Minsan sa assessor, yung nila, apat na camera na ipa-install. Yung sa akin kasi, pag exam ko, lang, 2 lang camera. Ito yun ang ginawa kong diagram para ginagamit ko sa exam sa EIM. Ito naman yung gamit kong diagram sa natin, sa fire alarm, sa IPDAS, fire detection and alarm system diagram. Kasi isa rin to sa exam doon sa sa assessment sa TISDA, isa rin to. Itong PACP natin doon sa loob ng PACP, may doon, line, ground at saka neutral, papuntang AC source yun. Ito yun, i-plug natin yun.
At saka may nakalagay doon plus minus zone 1 plus positive negative zone 2 at sounder. Ito yung sa ano natin loob ng pakpi. May nakalagay rin doon na battery. Ito yung zone 1, ito yung zone 2, ito yung sounder. Yung positive natin ng zone 1, ito positive ng zone 1, pumunta siya rito, i-connect natin doon sa ano natin, SD, smoke detector. Ito yun sa plus 2, positive 2, yung positive natin sa zone 1. Yung negative naman natin sa zone 1, i-connect rin natin papunta ron doon sa sounder 1 natin sa minus 5. Minus 5 siya nakakonect. Yung isang natin smoke detector, kasi dalawa yung doon sa assessment, dalawa yung pinalagay, i-parallel lang natin. Yung dito sa smoke detector 1, may nakalagay rin doon na plus 6, positive 6, i-connect natin doon sa positive 2. Dito natin ilagay sa smoke detector 2 natin. Yung negative 5 natin na terminal, lagyan rin natin ng wire papuntang negative natin dito, negative 5. Wag natin kalimutan na lagyan natin ng resistor dito sa last natin sa smoke detector. Dito natin ilagay sa negative 5 at saka positive 6. Lagyan natin ng resistor. Kung anong value ang nakalagay rito sa pakpi natin, sa fire alarm control panel, may nakalagay yan dyan na value ng resistor. Yun rin ang ilagay natin dito sa EOL resistor. End of line resistor, kasi ito yung pinakahuli niya. Kung magdagdag pa kayo ng isang smoke detector, itong resistor doon rin sa pinakahuli na smoke detector. Itong zone 2, yung positive natin, pumunta siya rito sa MCP, sa positive ng MCP, sa manual cool point. Doon natin i-connect. Yung negative naman ng zone 2 natin, pumunta siya doon sa negative ng NCP or MPS o manual cool point dito. Huwag natin kalimutan, lagyan natin ng EOL resistor dito sa positive to negative, lagyan natin. Dito naman sa sounder natin, yung positive ng sounder natin na terminal, pumunta siya dito sa bill natin or sa sounder. Dito rin sa positive. Diyan natin i-connect. At saka yung negative natin sa sounder, ilagay rin natin doon sa negative ng bill or sounder natin. Wag natin kalimutan na maglagay tayo ng EOL, end of line resistor, dito sa positive to negative. Doon sa assessment natin, doon sa assessment exam, ipagana to, ipabill rin to. Ito lang ang maano ko sa natin sa assessment. Ito lang ang maibigay ko na idea kung sino mang magtitake ng exam doon sa sa EIM in situ. Maraming salamat.